Good day guys! Welcome back to my channel. Ngayong araw, papunta ako sa parking para mag-pre-check ng aking sasakyan dahil bibiyahin na naman kami ng malayo. Siyempre, importante guys na i-check muna natin ang kondisyon ng ating sasakyan bago natin i-drive ng malayo. Pwede din ipa-pre-check natin sa shop. Kahit basic na checking lang ay napakahalaga nito. Last time, nagpa-check ako sa shop, nasa 500 pesos ang nabayaran ko. Pero, depende pa din po sa shop ang price range. Siyempre, pwedeng magkakaiba. Pero ngayon, self-checking muna ako guys. Since kakatapos lang naman ipa-PMS itong sasakyan ko, so mga basic checking lang yung gagawin ko. So tara guys, samahan nyo ko. Una, i-check natin guys yung tire pressure ng ating sasakyan kung sakto lang. Yung recommended tire pressure pala ay makikita natin sa gilid ng pintuan ng driver side. Yan po ang sundin natin para iwas sa tire explosion. Pangalawa, ay i-check natin ang engine oil kung nagbabawas. Ang tamang pagkuha ng level ng engine oil gamit ang dipstick ay bago ka mag-start ng sasakyan or 5 minutes pagka-off ng inyong sasakyan para lahat ng oil ay nasa baba ng iyong makina saka mo siya susukatin. Kapag ka naka-start na kasi ang makina, magsi-circulate na agad yung oil so hindi mo na makukuha ang tamang oil level. Kailangan yung level ay nasa recommended level lang. Mag-refer lang po kayo sa manual kung saang guhit ng dipstick ng inyong sasakyan ang normal level according sa manufacturer. Pangatlo, ay i-check din natin ang brake fluid ng ating sasakyan. Kung mapapansin nyo, minsan bumababa ang brake fluid level ng ating sasakyan na sa gitna ng full at low. Normal lang po yan. Huwag po kayong mag-top up. Kasi habang tumatagal, numinipis po ang ating brake pad ng ating sasakyan. Yan ang dahilan kaya bumababa ang fluid level. At kapag po tayo ay nagpalit ng bagong brake pad, dapat po babalik yan sa full level. Pang-apat, i-check din po natin yung power steering fluid kung nasa normal level ba. Kasi kung makikita yung nagbabawas, posibleng merong leak yan sa ilalim or sa rack and pinion. Pang-lima is yung coolant ng ating sasakyan. Kung napapansin nyo, tumiritso ako sa coolant reservoir, doon ako unang nag-check para malaman ko kung nag-overflow ba or naka-low level ba siya. Dapat kasi, ang level niya is nasa gitna lang ng full at low. Kung sakali man nag-overflow ang iyong coolant reservoir, marahil may malalim na problema ang inyong sasakyan. Kung nasa low level naman, marahil meron po yang leak sa ilalim. Kailangan nyo po yan dalhin sa shop para ma-diagnose ang problema at maayos kaagad-agad. Kung may abnormalities man kayong nakikita sa inyong sasakyan, na kagaya ko nagsi-self-checking lang, mas mainam na dalhin nyo sa expert mechanic para hindi lumala ang problema ng iyong sasakyan at huwag po tayong maging kampante. Kung lahat ng yan ay na-check nyo na at nasa normal ang lahat, ibig sabihin ay good condition ang inyong sasakyan and you're good to go. Reminder lang po, base lang ito sa aking research at experience. Again, hindi po ako expert, disclaimer lang po sa mga idol nating mekaniko dyan. Kung meron man akong kulang or maling information, pa-comment down below para makorek natin agad. Tandaan lang natin lagi guys ng pagkakaroon ng sasakyan,
Bukod sa naibibigay nitong kaginhawaan sa ating mga lakad or biyahe, ay may nakaakibat din itong malaking responsibilidad pagdating sa safety natin at sa mga taong nakapaligid din sa atin. So yun lang guys for today's video. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong vlog, please hit like and subscribe. Thank you for watching. Drive safely. Bye!